mga pinakamapanganib na hayop na nakatira sa mga lawa at bakawan sa buong Pilipinas. Pinoy's World TV. Number 12. Yellow-headed water monitor or bayawak. Ito ay tinatawag ding Varanus kumingi na endemic sa katimugang Pilipinas. Makikita ito sa bakawan, gilid ng ilog, fish pond at mamasamasang kagubatan. Maaari itong umabot ng humigit kumulang 1.5 meters at malaking bahagi ng haba nito ay malakas na buntot. Hindi ito karaniwang nangangaso ng tao. Nagiging mapanganib lamang ito kapag hinuli, sinukol o pinilit hawakan. Meron itong matutulis na kuko, serrated na ngipin at buntot na kayang ihampas na parang latigo. Ang kagat maaaring magdulot ng malalim na sugat at impeksyon. Mahusay din itong lumanghoy at umakyat. Mahalaga ang bayawak dahil kumakain ito ng daga, isda, alimango, itlog at bangkay. Parang natural na clean-up crew ng bakawan. Kapag nakakita ka, huwag habulin o harangin. Bigyan ito ng espasyo upang makalayo. Number 11. Mangrove snake. Kapansin-pansin ang snake na to dahil sa makintab na itim na katawan at matingkad na dilaw na banda. Sa Pilipinas, may mga lokal na anyo nito sa Luzon at Palawan. Nocturnal ito at maaaring makita sa mga sanga at sa tabing ilog, mababang kagubatan at bakawan. Ang malalaking individual ay maaaring lumapit sa 2 metro. Isa itong rear-fanged snake. Nasa likod ng bibig ang mga pangil na naghahatid ng venom. Hindi ito kasing mapanganib ng cobra, ngunit ang kagat maaaring magdulot ng pamamaga, matinding pananakit at iba-iba pang sintomas, lalo na kung matagal ang pagkakakapit. Kumakain ito ng ibon, butiki, palaka, daga at maliliit na ahas. Dahil aktibo ito sa gabi, maaaring malapitan ito ng mga taong naglalakad ng walang ilaw. Huwag itong pulutin kahit napakaganda ng kulay ha. Panatiliin natin ang distansya at hayaan itong kusang umalis na lamang. Number 10. Striped eel catfish. Sa unang tingin, cute ang mga batang striped eel catfish or Plotosus lineatus. Daan-daan silang maaaring magsiksikan sa isang gumagalaw na bola upang magmukhang malaking organismo. Matatagpuan sila sa mababaw na baybayin, estuaryo, tide pool at tubig na konektado sa bakawan. Maaari silang lumaki ng humigit kumulang 32 centimeters. Ang panganib ay nasa isang serrated na tinik sa unang dorsal fin at tig-isang tinik sa mga pectoral fins nito. May venom ang mga ito at maaari magdulot ng napakatinding sakit, pamamaga, pamamanhid, muscle spasm at bihirang malubhang komplikasyon. Madalas masugatan ang mangingisda habang tinatanggal ang isda sa lambat o kawil. Kahit patay na, pwede pa ring tumusok ang tinik. Huwag hawakan gamit ang hubad na kamay, okay? Kakaiba rin ang magkadugtong nitong second dorsal, anal at tail fin. Kaya mukha itong kombinasyon ng hito at igat. Number 9. Mangrove weeprey or Origymnus granulatus. Ay stingray na gumagamit sa bakawan at estuaryo bilang nursery ground, lalo na habang bata pa. Maitim ang ibabaw nito na may mapuputing batik, samantalang maputi ang bahagi ng buntot matapos ang tinik. Ang lapad ng disc nito ay maaaring umabot sa 1.41 meters at ang kabuuang haba ng malalaki maaaring lumampas sa 3 metro. Hindi ito hinahabol ang tao. Karaniwang nangyayari ang aksidente kapag naapakan ang nakabaong ray. Bigla nitong iniiwas-iwas ang buntot at maaaring ibaon ang serrated venomous spine sa paa o binti ng tao. Ang sugat ay maaaring malalim, labis na masakit at mahirap linisin dahil maaaring may maiwang bahagi ng tinik. Sa maputik o mabuhanging tubig, gawin ang tunay na stingray shuffle.
Dahan-dahang ikaskas ang paa sa ilalim upang mabigyan ng babala ang ray at makalangoy ito palayo. Number 8. Philippine Cobra or Naja philippinensis. Ito'y hindi eksklusibong hayop ng lawa, ngunit mahilig manatili malapit sa pond, ilog, palayan, kanal at malalaking puddle dahil naroon ang palaka at daga. Matatagpo nito sa Luzon, Mindoro, Catanduanes at Masbate. Average na haba nito ang 1 metro, ngunit maaari itong umabot ng humigit kumulang 1.6 meters. Kapag nanganganib, tinataas nito ang katawan at binubuka ang hood. Mas delikado, kaya nitong magbuga ng venom patungo sa mata mula sa distansyang umaabot ng 3 metro. Neurotoxic ang venom nito at maaaring gambalain ng signal mula nerves papunta sa muscles, kabilang ang kailangan sa paghinga. Kapag natalsikan ng mata, huwag kuskusin, banlawan agad ng maraming malinis sa tubig. Kapag nakagat, huwag hiwain, sipsipin o lagyan ng tourniquet. Panatilihing hindi gumagalaw ang biktima at dalhin agad sa ospital. Number 7. Yellow-lipped sea crate. Ito'y madaling makilala sa itim at mapuputing banda at dilaw ng huso. Semi-aquatic ito, nangangaso ng igat at isda sa tubig ngunit bumabalik sa lupa, bato, kuweba o ugat ng bakawan upang magpahinga. Tunawin ang pagkain, mangitlog at magpalit ng balat. May paddle shape nitong buntot para sa paglalangoy at kaya nitong sumisid ng hanggang 60 meters. Napalakas ng neurotoxic venom nito, ngunit kakaunti ang insidente dahil karaniwan nitong kalmado at ayaw magsayang ng venom sa tao. Tumatas ang panganib kapag hinawakan, naipit o nasabit sa lambat. Huwag ipagkamali ang pagiging docile sa pagiging harmless ha. Maliit ang ulo nito ngunit sapat ang pangil para makakagat. Kapag nakita sa beach or bakawan, huwag harangan o kunin. Hayaang bumalik sa tubig ito. Magbigay ng maluwag na daan at huwag subukang hawakan pa para sa selfie. Number 6. Estuarine stonefish or Sinansea horrida ay isa sa pinaka mahirap makitang panganib sa maputik at mabuhanging estuaryo. Kaya nitong ibaon ang katawan at manatiling halos hindi gumagalaw. Ang balat, hugis at kulay nito ay kahawig ng bato, putik o coral rubble. Meron itong matitigas na dorsal spines na konektado sa venom glands. Kapag naapakan ang pressure ng paa, ang nagtutulak sa venom papasok sa ugat. Maaari itong magdulot ng sobrang sakit, mabilis na pamamaga, tissue damage, pagkahilo at systemic complications. Ang malalaking stonefish ay maaaring umabot ng humigit kumulang 40 hanggang 60 centimeters, depende sa species ha. Gumamit ng makapal at matibay na footwear sa maputik na tidal flat, okay? Kapag natusok, alisin ang biktima sa tubig. Tumawag ng emergency help at ipasuri agad. Huwag basta bunutin ng malalim na nakabao tinik dahil maaaring lumala ang pagdurugo nito. Number 5. Box jellyfish. Tinatawag din nitong Cuatro Cantos dahil kahon ang hugis ng bell nito. May mga mapanganib na uri na dokumentado sa Pilipinas, kabilang ang mga Chironex. Ang ilan ay pumapasok sa mababaw na coastal water, estuaryo at mangrove channels. Halos transparent ang katawan kaya mahirap makita. Sa malalaking Chironex, maaring may hanggang 15 tentacles sa bawat sulok. Ang mga ito ay may libu-libong nematocysts, microscopicong harpoon na nagpapasok ng venom kapag dumikit sa balat. Ang matinding sting ay maaaring magdulot ng napakasakit na latay, hirap sa paghinga, problemado sa puso, collapse at kamatayan. Ang unang gawin, alisin agad ang biktima sa tubig at tumawag ng emergency services. Huwag kuskusin ang balat o buhusan ng fresh water dahil maaaring pumutok ang natitirang stinging cells. Sa hinihinalang box jellyfish sting, ginagamit ang suka upang pigilan ang hindi pa pumuputok na nematocysts habang sinisimulan ang CPR kung kinakailangan. Number 4. Reticulated python.
ang pinakamahabang species ng ahas sa buong mundo. Native ito sa Pilipinas at konektado sa ilog, sapa, lawa, latian at namamasamasang kagubatan. Mahusay itong lumangoy at ginagamit ang tubig at makapal na halaman bilang taguan habang naghihintay ng prey. Karaniwang mas maliit sa mga sensational na kwento ang nakikita. Ngunit ang exceptional specimen maaaring lumampas sa 6 na metro. Isa itong constrictor. Kumakagat muna upang kumapit saka pinupulupot ang katawan. Hindi ito pangunahing dinudurog ang buto. Pinipigilan ito ang normal na sirkulasyon at paghinga. Bihira ang seryosong pag-atake sa tao nito, ngunit posible sa napakalaking ahas o individual na nasukol. Huwag lapitan ng mag-isa o hilahin sa buntot. I-secure ang maliliit na alagang hayop malapit sa wetland. Tumawag sa DNR, lokal na wildlife responders o trained rescuers. Number 3. Bull shark. Ito'y kakaiba dahil kaya nitong mabuhay sa alat, tabang at brackish water. Nakokontrol nito ang asin, tubig sa katawan kaya nakakapasok sa estuaryo at ilog at maaaring makarating sa lawa kung konektado ito sa dagat. Native ito sa Pilipinas. Karaniwang haba ang 2.6 meters, ngunit may record na humigit kumulang 3.6 meters para sa lalaki o hindi natukoy ang sex at hanggang 4 na metro sa babae. Ang pinakamataas na natalang timbang ay mahigit 316 kilos. Delikado ang kombinasyon ng malaking katawan, malakas na kagat at mababaw na habitat at maulap na tubig. Gayunman, hindi bawat estuaryo ay may bull shark. Iwasang lumangoy malapit sa fish cleaning areas, bunganga ng ilog matapos ang malakas na ulan o lugar na may kumpol ng bait fish at ibong sumisisid. Sunduin at sundin ang babala ng lokal na otoridad at mangingisda. Number 2. Philippine crocodile or Crocodylus mindorensis. Ito'y endemic sa bansa at isa sa pinakabihirang crocodilian sa mundo. Nakatira ito sa freshwater rivers, ponds, marshes, reservoir at ilang maliliit na lawa. May mga ulat din sa littoral creeks at mangrove areas. Mas maliit ito sa saltwater crocodile. Ang lalaki ay maaaring umabot sa humigit kumulang 3 metro habang mas maliit ang mga babae. Sa wild nests sa Hilagang Pilipinas, naitala ang average na humigit kumulang 20 na eggs, bagamat nagbabago ang clutch size ayon sa lugar. Mapanganib ang malakas nitong panga, ambush at kakayahang magtago na mata at butas ng ilong ang nakikita sa ibabaw. Ngunit huwag itong patayin dahil lamang nakita malapit sa komunidad ha. Critically endangered ito at protektado ng batas. Panatilihin ang distansya, ilayo ang mga bata at alagang hayop at i-report agad sa DNR o local na wildlife authority pag nakakita. Number 1. Saltwater crocodile or Crocodylus porosus, ang pinakamalaking nabubuhay na krokodilyan. Sa Pilipinas, maaari itong matagpuan sa coastal wetlands, bakawan, estuaryo, ilog at freshwater habitat na konektado sa mga baybayin. Hindi ibig sabihin ng pangalang saltwater na sa dagat lamang ito nakatira ha. May mga naiulat na sukat na 6 hanggang 7 metro. Bagamat napakabihira ng tunay na higante, isa itong ambush predator. Nakatago sa tubig ang halos buong katawan, saka biglang sumusugod mula sa napakalapit na distansya. Kaya ang isang tahimik na pampang hindi otomatikong ligtas. Huwag maglinis ng isda, magtapon ng laman loob o magpakain ng crocodile malapit sa pantalan o tirahan. Iwasang lumangoy sa kanilang crocodile habitat, lalo na sa dapit hapon, gabi at madaling araw. Lumayo na lang tayo sa gilid ng tubig ha. Kapag may warning sign o lokal na ulat, seryosohin ito. Walang litrato o shortcut na katumbas ang buhay. At
yan ang mga mapanganib na animals na makikita mo sa bakawan at sa mga lawa sa Pilipinas. Ang lawa at bakawan ay hindi horror attraction. Tahanan ito ng mga hayop na may mahahalagang trabaho sa kalikasan. Ang pinaka mabisang proteksyon ay kaalaman, distansya at pagrespeto sa habitat. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment "Rar." At kung talaga namang gusto nyo pa ng gantong videos, please comment, like, share at subscribe po sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!